Dapat magkaroon ng transparent mapping, patas at walang mangyayaring gerrymandering sa districting sa Cotabato City. Ito ang panawagan ni Vice Mayor Johair Madag at ng grupong Union of Muslim Youth sa BTA Parliament. Inilatag ng BC Alcalde ang saloobin sa ginanap na public hearing hinggil sa districting bills sa Cotabato City. Ang news now mula kay Jen Garcia. Inihayag ito ng BC Alcalde sa isinagawang public consultation hinggil sa proposed measures sa Cotabato City araw ng Lunes, December 8. Nagharap ang mga mambabatas sa ikalimang leg ng public consultation matapos ang serye ng pagdinig sa hinaing ng mga residente ng Tawi-Tawi, Basilan, Special Geographic Area at Lanao del Sur hinggil sa usapin. Kinikilala ni BTA Floor Leader at Spokesperson John Anthony Jet Lim ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections kaugnay sa pagsasagawa ng kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Sinabi naman ni Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance na gawin na sa lalong madaling panahon ang pagpasa ng panukalang batas, sundin ang naging kautusan ng Korte Suprema at tiyakin na maidadaos ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa susunod na taon. Sa ilalim ng Parliament Bill numbers 403, 407, 408, 411 at 415, ang Cotabato City ay magkakaroon ng 3 parliamentary districts. Ang tanging pagkakaiba ayon sa BTA ay kung paano hatiin ang mga barangay sa lungsod para maging isang distrito. Pinahahalagahan ni Committee on Local Government Chair na Gibson Narimbo ang public input. Aniya, tumanggap ng maraming substantial positions ang komite at ang lahat ng ito ay ikukonsidera umano para matiyak ang isang patas at inclusive na districting law. Magpapatuloy ang public consultation sa Maguindanao del Sur sa araw ng Miyerkules, December 10 at December 12 naman sa Maguindanao del Norte. Target ng Bangsamoro Parliament na maipasa ang districting bill ngayong buwan. Isang hakbang na ayon sa mga residente ay mahalaga upang masunod ang March elections na schedule. Jen Garcia, iMinds, Philippines.